Hi guys, what's up? Ito po ang yung Bukid Pin. So yun, share ko lang po sa inyo kung bakit muntik na akong patinay dito sa bansang Malaysia. Actually guys, hindi ko akalain na na malampasan ko yung bagay na yun. Hindi pala porket free visa ka dito sa bansa na ito agad-agad ka na lang papapasukin. So akala ko kasi pag free visa is ibibigay mo lang yung passport mo, pakita mo yung passport mo and yung plane ticket mo, go. Hindi po pala ganun kaagad. Kaya talagang sobrang higpit po ngayon ng immigration sa totoo lang guys. So ang dami nilang question and answer bago kanila palabasin ng bansa natin. Lalo na sa case ko guys na dati po akong artista sa Taiwan, alam na nila yun kung ano yun. Ibig sabihin, run away. So yun, nakita nila dun sa record ko, sa passport ko na ba't ang tagal ko nang hindi umuwi. So syempre, may kanya-kanya naman pong reason tayo kung bakit nagawa natin yung bagay na yon. So, sa mga gustong malaman kung bakit, it's long story po guys, pwede nyo kami mag-leave ng message, then sasagutin ko po yun ng maayos. So, yun nga po guys. So, nung nakita yung ko, dinala ako kagad sa immigration station. Sabi niya, doon ka muna sa immigration station. At binigyan ako ng bell, may question and answer. Kailangan ko sagutin lahat po na yun. Tapos, pagdating doon, pagtapos kong sinagutan yon, tinawag pangalan ko for interview. So, in-interview ako guys. Ito na. Halos mangyak-ngyak ako guys. Unang-una yung oras ng flight ko. Yun, kagad iniisip ko guys kasi mag-aalas 3 na ng hapon. So, 3 p.m. So, iniisip ko is baka huli yung flight ko. Hindi ako makasakay ng plane. So, yun. Tinanong ako, maraming tinanong sa akin kung sino daw pupuntahan ko rito sa Malaysia. So, sabi ko yung amo ko. Kasi guys, yung amo ko dito sa Malaysia is dati kong naging amo sa Ayala, Alabang. So, it means magkakilala na kami. So, tinanong niya ako anong naging trabaho ko. Sinabi ko is nanny translator. So, which is totoo naman guys na naging translator ako doon dahil kaya dinala din nila ako dito dahil sa pagta-translate. Dahil ngayon isang katulong dito guys is hindi marunong mag-Chinese. So nahihirapan sila mag-conversation. Kaya agad-agad akong kinuha ng amo ko papunta rito. So yun nga po guys, hindi ko ma-convince yung hinihingan ako ng ID. Sabi ko, ang dami tanong guys, sobra para kang ginigisa ka sa sarili mong mantika. Guys, mangyak-ngyak ako nung time na yun kasi hindi ko alam kung paano kumbinsihin sila. So, ang ginawa ko guys, naisip ko yung conversation namin ng amo ko. Means yung message namin dati sa Telegram. So, yun po guys. Andun may picture kami, yung palitan ng conversation namin. So, yun ang pinakita ko guys. Isinyo ko kung sino yung alaga ko, ang pangalan ng amo ko. So, yun po guys. So, nangyari kami guys. Alam nyo ba kung ano oras na? Alas 3 sakto. So, yun. So, talagang as in, iniisip ko paano to pagka hindi ako nakaabot. Kasi maiiwan ako ng aeroplano. So, ang ginawa ko, nung pinatatakan ko na nung okay na interview sa akin, na ayos naman ang question and answer. So, ang ginawa ko guys, takbo. Takbo ako dun sa sa plane na sasakyan ko. So, buti na lang guys, siguro nga para sa akin tong trabaho na to, 3 p.m. yung flight ko, nag-adjust siya ng 20 minutes, guys. So, yun, nakahabol ako, guys, talagang as in. So, sa mga magpupunta po rito sa bansang Malaysia, guys, lakasan nyo po yung loob nyo. Pag tinanong nila kayo, sagutin nyo ng maayos. Hindi naman nila mabusisihin kung sinitao na yun. Basta, importante, guys, yung conversation ng taong pupuntahan mo rito. Kung magto-tourist ka lang. So, yun po. Kasi nakatulong po ako guys. So, dito sa Malaysia, ayan ang alaga ko. Ako ang taga-alaga ng 17 ragdoll cat. So, yun po guys. Next time naman po guys, pag-uusapan naman natin, share ko sa inyo kung paano ako nakapag-apply ng working visa dito sa Malaysia. So, yun, please subscribe on my channel. Salamat po.